Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I glorify the Creator of heaven and earth, for He has not stopped loving us. He has not stopped providing everything for us. He's faithful from the time that our Father created us until now, and it will be forever. Our Father will be faithful to us. We are very important to our Father, and that's why He sent Jesus to us, so that we can turn back to our Father. And we have to thank Jesus for it, for He sacrificed His life on the cross, for His great love for the Father, and for His great love for us. We are the friends of Jesus Christ. We can now return to our Father because of Jesus Christ. So we must be forever grateful to Jesus, forever grateful to our Creator, Yahweh the Almighty Father. Last time we read Jeremiah chapter 39. So it's the fall of Jerusalem. Nung nasakop na ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. So pag nasakop na ang capital ng city, ibig sabihin wala nang panalo yung isang country pag yung capital ng isang bansa ay nasakop na, di ba? So nasira na, na-occupied na ng mga Chaldeans ang Jerusalem. Kaya ang ginawa ni Zedekiah, tumakas siya. Hindi siya sumuko. Tumakas siya. Ang sabi ni Almighty Father, sumuko siya, to surrender siya to the king of the Babylonians, king of Babylon, kay Nebuchadnezzar. Pero hindi sinunod ni Zedekiah. He was stubborn. And so, because of his stubbornness, God allowed him to be punished. Sometimes sa buhay natin, matigas ang ulo natin, hindi tayo maka-let go. May mga bagay tayong pinanghahawakan sa mundo natin that we can't let go of. Pero ang sabi sa atin ng tatay natin, let go. And so we must let go. Because ibig sabihin nun, we have to trust our Father because He knows what's best for us. He has plans for us. So yung mga bagay na hindi natin ma-let go, may mas maganda pang kapalit yon. Ito si Zedekiah, hindi niya naiintindihan. Gusto niyang kumapit pa rin sa power niya. Gusto niyang pagtiwalaan yung sarili niya. Niloloko na siya ng sarili niya, pero ayaw pa rin niyang mag-let go, no? May mga ganong tao na alam mo, kinakausap ka ni Almighty Father or at the back of your mind na i-stop mo na. Pero dahil sa katigasan ng ulo, hindi pa rin. Kaya ang nangyayari, nasisira ang buhay natin. Kaya ang nangyari kay Zedekiah, nasira ang buhay niya. Hindi lang buhay niya ang nasira, also the lives of his family. Yung mga anak niya, yung mga relatives niya, yung mga officials niya. At siya, anong ginawa sa kanya? Tinanggalan siya ng mata, si Zedekiah. Pinakita muna sa kanya kung paano patayin ang kanyang mga anak, ang kanyang mga officials, yung mga noble people of Judah. And after that, tinanggalan na siya ng mata. How painful is that? Napaka-painful, no? Yun ang pinaka-last na nakita mo bago ka tanggalan ng mata. Traumatizing. Hindi niyo ba naisip yun?
na dapat sana kung mabulag man siya, yung magandang mga tanawin, no? Magandang mga environment or magandang mga events ang nakita niya bago siya nabulag. Pero hindi, pinakita mo na sa kanya yung mga painful na mangyayari sa kanya. Pinatay ang kanyang mga nobles, yung mga anak niya pinatay. And then, tinanggalan siya ng mata at tinali siya ng chains na bronze at dinala sa Babylon. Sinunog din ang bahay ng king. Ni King Zedekiah, yung bahay niya na nasa Jerusalem, sinunog din ng mga Chaldeans. Pag sinabing Chaldeans, Babylonians din yun, or mga soldiers ni King Nebuchadnezzar. Pero yung captain ng King ni Nebuchadnezzar na si Nebuzaradan, kinuha yung mga remaining people of Judah as captives, dadalhin sa Babylon, and then, pero yung mga poorest of the poor, like yung mga slaves, yung mga beggars, hindi na dinala ni Nebuzaradan. Ang ginawa niya, binigyan ng mga vineyards or fields. So yung vineyards and fields, pwedeng taniman yon ng mga vegetation, mga fruits, mga vegetables na makakain. So nabigyan ng justice yung mga mahihirap na ibang lahi pa ang nagbigay ng tulong. Dahil alam natin yung mga poor dito sa Judah, ibig sabihin mga Jew din sila. Mga slaves sila, mga servants sila, pero yung mga master nila, kapareho nila na Jew, na brethren nila, hindi sila pinakawalan. Pero itong ibang lahi, no? Kasi si Nebuchadnezzar ay isang Babylonian, di ba? At saka itong si Nebuzaradan, sila pa ang tumulong sa mga poor people of Judah. Sometimes may mga tao tayo na hindi inaasahan na sila pa ang tutulong sa atin. So nangyari ito noon at ngayon nangyayari din, no? May mga taong ayaw mag-let go, may mga taong hindi mo akalain tutulong pala sa iyo, akala mo salbahe sa iyo, ganon. So may mga ways si Almighty Father. Yung ways ni Almighty Father, higher than us. Na nakalagay sa Isaiah chapter 55 na nabasa na natin dati. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya tayo, may mga bagay tayo na ayaw nating i-let go. Akala natin na hindi tayo tutulungan ni Almighty Father. Iba kasi ang mag-isip si Almighty Father. Kaya we must yield to our Father. Give everything to our Father. He will not let us down. He cannot deny himself. For our Father is very loving. The nature of our Father, He is very loving, protective, a great provider. That's our Father.
Tapos, balik tayo dito na sa recap natin sa Jeremiah chapter 39. Tapos itong si Gedalia naman, na isang Jew, na anak ni Ahikam, na si Ahikam dati ang tumulong kay Jeremiah para hindi siya patayin ng mga tao. So itong anak niya, si Gedalia, na ginawang governor ng King of Babylon. Governor all over the country of Judah. Si Gedalia. Na isa ring Jew. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, dun sa early part, Jeremiah chapter 32, 33, 34, na sumunod lang ang mga Jews sa King of Babylon. At hindi sila mapapahamak. Mamuhay ng normal, ng parang walang nangyari. Ang nag-iba lang ay yung leader. Mamuhay lang ng matiwasay. Ang nag-iba lang yung leader. Pero anong ginawa? Ayaw ni Zedekiah mag-yield. Sumuko, ayaw niya. Kaya yung kaparusahan ni Almighty Father, because of his disobedience, yun ang huli nakita niya. Parang massacre yun, na pinatay ang kanyang mga anak at ang mga noble people na kasama niya, mga officials, at siya, mag-isa na lang siya, binulag siya. At si Almighty Father, pag tumutulong tayo sa tao, huwag na tayong umasa ng kapalit na halimbawa, kailangan may utang ka na loob sa akin. Huwag na tayong umasa nun dahil ang magbabayad sa atin or ang magpa-provide ng ating mga pangangailangan si Almighty Father. Kaya kung tumulong ka sa tao, huwag mong aasahan na tutulungan ka rin. Kasi ginawa mo yung bagay na pagtulong sa tao, it's because of the love of the Father na nasa puso natin, kaya tayo nakakatulong sa tao. Kaya wag tayong aasa na yung tao na tinulungan natin, tutulungan din tayo dahil ang pananampalataya natin naka-based kay Almighty Father. Kaya kay Almighty Father tayo hihingi ng tulong. Para hindi masira ang pangalan ng tatay natin. Dahil minsan, tutulong ka sa tao, no? Tapos hihingi ka ng kapalit. Masisira ang pangalan ni Almighty Father. Dahil, ba't ka tumulong tapos hingi ka pala ng kapalit? Ganon. So, hindi, no? Si Almighty Father ang magbe-bless sa atin. Siya magpa-provide lahat sa atin. Kagaya itong si Ebed-Melech, wala man tinulungan niya si Ebed-Melech. Tinulungan ni Ebed-Melech si Jeremiah, pero si Jeremiah wala namang iginanti kay Ebed-Melech. So, ang ginawa lang ni Ebed-Melech ay sinunod si Almighty Father. At sino ngayon ang magbe-bless kay Ebed-Melech? Si Almighty Father. Mas malaki ang blessing ni Almighty Father kaysa sa makukuha mo sa tao pag umasa ka na bayaran ka ng kapalit, no? Naiintindihan ba? Ang hirap mag-explain. Example, may tao kang pinakain, no? Tinulungan mo siya, pinakain mo siya. Wag mo nang isusumbat sa kanya, o pinakain kita, tinulungan kita, o bakit ngayon gaya ng ugali mo. Wag kang manunumbat. Dahil lahat ng mga bagay na itinulong natin sa tao, galing yung kay Almighty Father. On our own, we cannot help people. Saan na nanggagaling ang mga resources natin? Lahat kay Almighty Father. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Na tumulong ka sa tao, tapos isusumbat mo sa tao. Hindi ganun. Kaya itong si Ebed-Melech, blines siya ni Almighty Father. Tinulungan niya si Jeremiah. Kaya nga ang sabi ni Almighty Father dito, ano ang premyo or prize na makukuha ni Ebed-Melech? Yung kanyang buhay dahil siya ay nagtiwala kay Almighty Father. Nakalagay dito na
Ipinasabi ni Almighty Father kay Jeremiah na i-relay kay Ebed-Melech, "Behold, I'll bring my words upon this city for adversity and not for good, and they shall be performed in that day before you. But I will deliver you in that day, says the Lord, and you shall not be given into the hand of the men of whom you are afraid. For I will surely deliver you, and you shall not fall by the sword. But your life shall be as a prize to you, because you have put your trust in me, says the Lord." Magtiwala tayo kay Almighty Father. Imagine, magtitiwala tayo kay Almighty Father, tapos i-bless na niya tayo. Yun ang gagawin natin. Trust our Father. And then He will bless us. Plentiful. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 40. Recap natin. So, dito no, naging governor na si Gedalia. At ang nangyari kay Jeremiah, napakawalan na si Jeremiah. At tinatanong si Jeremiah kung saan ba niya gustong manirahan, kung sa Babylon ba or sa Judah. Mayroong option si Jeremiah kung saan siya gustong tumira. At ang ginawa nga ay itong si Jeremiah, binigyan siya ng rasyon tsaka ng regalo, tapos hinayaan na siyang makapunta kay Gedalia sa Mizpah. So si Gedalia, isa siyang Jew, ginawa siyang governor ng ni King Nebuchadnezzar. Na anak ni Ahikam itong si Gedalia. Ngayon, itong dahil si Gedalia ang governor, lumapit ngayon si Ishmael, si Johanan, si Jonathan, si Raya, and Jezaniah, at lahat ng mga tauhan nila. Ang nagbigay ng advice si Gedalia sa mga Jew na wag silang matakot na pagsilbihan ang mga Chaldeans. Manirahan sa lupain. Sa lupain pa rin nila, sa Judah. May mga dinalang captive sa Babylon. Pero yung mga iba, bumalik sa Judah. Galing sa iba-ibang mga lugar kung saan sila nagtago, bumalik sila sa Judah. Dahil naging peaceful na. At ang naghahari na ay si King Nebuchadnezzar. Wala na siyempreng kalaban. Wala lang nag-oppose. Kaya yung mga Jew na nasa Moab, tumakas sa Ammonite, sa Edom, at saka sa iba pang mga country, na rinig nila na mayroon pang mga Jew na nakatira sa Judah. Kaya umuwi na yung ibang mga Jews papuntang Judah. Tapos, itong si Johanan, binigyan ng warning si Gedalia na si pangalan nito, magta-traitor sa kanya. Si Ishmael. Magiging traitor. Akala niya, kakampi niya. Dahil pareho silang Jew. Hindi rin. Nainggit, no?
Yung mga tao minsan na pinamamahayan ng inggit, ng galit sa katawan. So, inggit ito. Kaya, binigyan ng warning ni Johanan si Gedalia. Pero si Gedalia, good-natured person itong si Gedalia, hindi niya gusto ng gulo. Gusto niyang peaceful na namumuhay kasama ng Chaldeans tsaka ng mga Jew. Kaya nung sinabihan siya, binigyan siya ng warning na si Ishmael ay papatayin siya, hindi siya naniwala. Kasi walang masamang tinapay. Na may salitang walang masamang tinapay. Tanggap niya lahat ng tao. Kaya ang sabi ni Gedalia, you shall not do this thing, for you speak falsely concerning Ishmael. So, dito na tayo ngayon sa Jeremiah chapter 41. Now it came to pass in the 7th month that Ishmael, the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the royal family and of the officers of the king, came with 10 men to Gedalia, the son of Ahikam, at Mizpah. And there they ate bread together in Mizpah. So, itong si Ishmael, anak siya ni Nethaniah, na anak ni Elishama, na meron siyang royal blood, no? Ibig sabihin, kamag-anak siya ng mga royal family at saka ng mga officials ng king. May kasama siyang mga 10 lalaki. Doon sila kumain sa Mizpah, sa lugar ni Gedalia. Verse 2, Then Ishmael, the son of Nethaniah, the 10 men who were with him, arose and struck Gedalia, the son of Ahikam, the son of Shaphan, and with the sword, and killed him, whom the king of Babylon had made governor over the land. So, pinatay si Gedalia. Tama yung sinabi ni Johanan na may masamang balak si Ishmael kay Gedalia, pero nagwalang bahala. Dinisregard ni Gedalia yung warning, kasi nga walang masamang tinapay sa kanya. Tanggap niya lahat ng tao, alam niyang wala siyang kaaway. At dahil sa inggit, galit, itong si Ishmael, no, pinatay niya si Gedalia. Kasama niya ang 10 mga lalaki. Ishmael also struck down all the Jews who were with him. Kahit mga kalahi niya na mga Jew, pinatay niya ni Ishmael at saka ng kanyang mga kasama na 10 lalaki. That is with Gedalia at Mizpah, and the Chaldeans who were found there, the men of war. At saka yung mga soldiers na Chaldeans, pinatay din nila. Mga Jew, si Gedalia, at saka mga Chaldean soldiers, pinatay ni Ishmael at saka ng 10 lalaki. And it happened on the 2nd day after he had killed Gedalia, when as yet no one knew it. So, sa pangalawang araw, wala pang nakakaalam na patay na pala si Gedalia kasama ng mga Jew at saka ng mga Chaldeans. May dumating na mga tao. Verse 4 muna. It happened on the 2nd day after he had killed Gedalia, when as yet no one knew it. Verse 5, that certain men from Shechem, from Shiloh, and from Samaria, 80 men with their beards shaved and their clothes torn, having cut themselves with offerings and incense in their hand to bring them to the house of the Lord, pupunta sa temple. Ang mga 80 men. Kaya yung beards nila shaved. Kasi ang mga Jew, may mga bigote, no? Pag wala kang bigote, ibig sabihin bata ka. Pero pag may mga bigote ka na, men ka nang matatawag, man ka na. So may mga bigote sila. Ngayon, pag sinasabing they shaved their beards, ibig sabihin they are lamenting, they are mourning. Nagluluksa sila, remorseful. And their clothes torn, having cut themselves. At saka yung damit nila, sira-sira. Ibig sabihin, nagluluksa sila, malungkot sila, may kasalanan sila, gusto nilang mag-offer kay Almighty Father sa temple. Kaya may dadala silang incense tsaka mga offerings.
80 men from Shechem, Shiloh, and from Samaria. Verse 6, Now Ishmael the son of Nethaniah went out from Mizpah to meet them. From Mizpah, nalaman niya na may padating na 80 men, si Ishmael, weeping as he went along, and it happened as he met them that he said to them, Come to Gedaliah the son of Ahikam. So galing sa Mizpah, nagstay muna siya kay Gedaliah, tapos nakahandusay na si Gedaliah doon. Nakita ni Ishmael may mga padating na mga tao, 80 men, na nagluluksa. Ngayon, minute niya ngayon yung 80 men. Sabi, pumunta kayo kay Gedaliah. So it was, when they came into the midst of the city, that Ishmael the son of Nethaniah killed them and cast them into the midst of a pit, he and the men who were with him. Tinambangan niloko nila yung 80 men. Kunyari, mababait sila, si Ishmael, kasi Jew siya kunyari, maganda ang hangarin niya. Pero ang totoo, pinatay nila yung mga tao na nagluluksa, na mag-offer sa temple. Ganun kasama si Ishmael. Yung mga patay na katawan, tinapon nila sa pit. But 10 men were found among them who said to Ishmael, Do not kill us, for we have treasures of wheat, barley, oil, and honey in the field. Pero may natira sa 80 na 10. So 70 yung namatay, itinapon nila sa pit or sa cistern. Alam niyo yung pit, hukay na malalim. Yung 10 men, may dala silang treasure. Pag sinabing treasure, magagamit wheat, barley, oil, and honey in the field. Ito yung dapat nilang i-offer sa temple. Kaya nga treasure kasi mahal ito. Wheat, barley, oil, and honey. Kasi nagduluksa sila, di ba? They're lamenting their mourning. Tapos pupunta sila sa temple. Kaya meron silang daladalang wheat, barley, oil, and honey. I-offer nila yon. Pero, para hindi sila mapatay, ibinigay ng 10 lalaki ang mga yun kay Ishmael. So he desisted and did not kill them among their brethren. Kaya hindi napatay yung 10 na lalaki. 70 lang ang pinatay. Tinapon sa pit. Verse 9, Now, the pit into which Ishmael had cast all the dead bodies of the men whom he had slain because of Gedaliah was the same one Asa the king had made for fear of Baasha, king of Ishmael. Ishmael the son of Nethaniah filled it with the slain. So yung pit na yon, ginawa yon ni King Asa of Judah dahil takot siya kay King Baasha of Israel. Asan na ba yung guide natin? Saan na ba si King Baasha? Ayun. Makikita to, sa 2 Kings, si King Asa, ang counterpart niya, pero mahaba ang pagre-reign ni King Asa ng Judah. So, ang counterpart ni King Asa ay si Baasha, Ela, sino to? Labo na mata ko Niliit na sulat. Mahirap na pag matanda. Omri, kasi king ng Israel, magkalaban di ba yung Judah tsaka Israel. Kaya ginawa ni Asa yon. Dahil sa takot niya kay King Baasha. Kung gusto nyong malaman yung story, 2 Kings chapter 15 and 2 Chronicles chapter 14 to 16. 1 King chapter 16 sa King Baasha. Ayun, kung gusto niyo malaman ng istorya,
Kaya may pit doon. Ngayon, ang ginawa ni Ishmael, ginamit niya yon para itapon doon yung mga dead bodies ng 70 men. Verse 10, then Ishmael carried away captive all the rest of the people who were in Mizpah, the king's daughters, and all the people who remained in Mizpah, whom Nebuzaradan, the captain of the guard, had committed to Gedaliah, the son of Ahikam. And Ishmael, the son of Nethaniah, carried them away captive and departed to go over to the Ammonites. Tatakas si Ishmael. Dala-dala niya yung mga anak ng king of Babylon, daughters. Pagka si king, baka sabihin nyo, konti lang ba ang mga anak? Bakit napunta sa, sa Mizpah? Kasi pag king, may mga concubines yan, may madaming asawa yan. Kaya daughters, marami ding mga anak. So may natira pa siyang anak doon sa Babylon. Parang si si King Solomon, no? So ginawa niyang captives or ano ba yung Tagalog ng captive? Preso. Ginawa niyang yun ko nga. Preso. Restrained. Ginawa niyang alipin. Yung mga tao sa Mizpah, mga Jew, yung daughter ng king, pati na rin lahat ng mga tao na natira sa Mizpah, na ipinagkatiwala ni Nebuzaradan kay Gedaliah. Pero since wala na si Gedaliah, wala na rin yung mga Chaldean soldiers, wala na magpoprotekta, kaya kinuha ni Ishmael, ginawang captive. At pupunta sila sa land of the Ammonites. Verse 11, then Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were with him heard of all the evil that Ishmael the son of Nethaniah had done. Nalaman ni Johanan. Si Johanan yung nagbigyan ng warning kay Gedaliah na hindi pinakinggan ni Gedaliah. Ngayon, ito si Johanan, nalaman niya. No? Naging ngit-ngit siya, si Johanan. Ba't ganun lang ginawa ni Ishmael? Verse 12, they took all the men and went to fight with Ishmael, the son of Nethaniah, and they found him by the great pool that is in Gibeon. Sa Gibeon, may great pool doon. Doon nila natambangan, na meet, nahabol si Ishmael. Kasama yung mga 10 men of Ishmael, kasama na rin yung mga captives. Dagdag ko lang naman, nakikita niyo yung story dito. Imbis naman magbasa kayo ng ibang mga books tungkol sa mga magic or tungkol sa mga kung ano-anong mga crime na books, pati niyo basahin itong Bible. Andito ang lahat. Andito lahat mga traidoran, andito lahat. Tungkol sa mga hari, andito lahat. Ha? Kumpleto ang Bible. Tungkol naman sa love story, meron din dito. Kumpleto ang Bible. Kung anong gusto mo ba. Magbasa tayo, ha? Imbis na yung mga part 1 na pinapanood niyo sa movie, part 2, part 3, tapos may mga nakakatakot. May nakakatakot din dito at ito ay totoo. Nangyari ito. Mas nakakatakot ito dahil ito, nangyari ito. At pwede pa rin maulit. Verse 14. Verse 13. So it was when all the people who were with Ishmael saw Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces who were with him, that they were glad. Natuwa
yung mga captives ni Ishmael, nung makita si Johanan, pati mga captains of the forces, nakasama sila na isa-save sila from the hand of Ishmael. Verse 14, then all the people from Ishmael had carried away captive from Mizpah, turned around and came back and went to Johanan, the son of Kareah. So, imbis na nakasunod sila kay Ishmael, nung malaman nila na nandun si Johanan kasama pa ang mga captains of the forces, bumalik sila. Bumalik sila ng kanilang lakad, lumipat sila ng ng daan. Pumunta sila kay Johanan. Ibig sabihin, doon sila kakampi kay Johanan, hindi sila kay Ishmael sasama sa Ammonites. Verse 15, but Ishmael, the son of Nethaniah, escaped from Johanan with 8 men and went to the Ammonites. So, nagkaroon din ng labanan. Kasi imbis na 10 men ang kasakasama ni Ishmael, naging 8 na lang ang napunta sa Ammonites, ang pagtakas niya kay Johanan. So, may dalawa siyang tauhan na namatay, si Ishmael. Tapos dumiretso siya ng Ammonites. Verse 16, then Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were with him took from Mizpah all the rest of the people whom he had recovered from Ishmael the son of Nethaniah, after he had murdered Gedaliah the son of Ahikam, the mighty men of war, and the women and the children and the eunuchs whom he had brought back from Gibeon. So, ang daming dala-dala pala ni Ishmael. Mighty men of war, women and children, the eunuchs. No? Dala-dala ni Ishmael na nabawi ni Johanan. Verse 17, and they departed and dwelt in the habitation of Chimham, which is near Bethlehem, as they went on their way to Egypt. So, instead of going to Judah, gusto nila magpunta ng Egypt. Itong si Johanan. Nakatakas na si Ishmael, ayaw na nila magpunta ng bumalik ng Judah. Ang gusto nila magpunta ngayon, Egypt na ang destination nila. Verse 18, because of the Chaldeans, for they were afraid of them, because Ishmael the son of Nethaniah had murdered Gedaliah, the son of Ahikam, whom the king of Babylon had made governor of the land. Ayaw nilang bumalik ng Judah kasi takot sila sa mga Chaldeans dahil ang ginawa ni Ishmael ay pinatay si Gedaliah na siya yung ginawang governor. Ibig sabihin, pag siya ang ginawang governor, siya ang ginawang tauhan ng king of Babylon. So, since pinatay si Gedaliah, natatakot ngayon si Johanan na bumalik ng Judah. Kaya, ang punta nila sa Egypt dahil baka gantihan sila. Yun ang nasa isip ni Johanan, gagantihan sila ng mga Chaldeans at ng king of Babylon. Kaya, mas gusto na magpunta ng Egypt. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 44. 42, sorry. Now, all the captains of the forces, Johanan the son of Kareah, Jezaniah the son of Hosea, and all the people from the least to the greatest came near and said to prophet Jeremiah, please let our petition be acceptable to you and pray for us to the Lord your God for all this remnant, since we are left but a few of many, as you can see. Lumapit sila kay Jeremiah. Si Johanan, yung mga tao, from the least to the greatest, kailangan nila ng guidance from the Almighty Father. Kaya nilapitan nila si Jeremiah. Sa bawat decision making natin, kailangan natin ng guidance si Almighty Father. Para maging peaceful ang buhay natin, no? Susundin natin yung tatay natin. Dahil mas nakakaalam yung tatay natin, alam ni Almighty Father yung pagkatao natin, alam ni Almighty Father na sa puso ng mga tao na kasama natin, alam niya yung best para sa atin, alam ni Almighty Father ang future. Kaya dapat susundin natin yung tatay natin.
Dahil hindi tayo ipapahamak ni Almighty Father. Dahil tayo ang kinukonsider niya na treasure, na inheritance. So bakit niya ipapahamak ang kanyang inheritance? Aalagaan pa ni Almighty Father ang kanyang treasure, tayo. Verse 2, and said to Jeremiah the prophet, please let our petition be acceptable to you, and pray for us to the Lord your God for all this remnant, since we are left but a few of many, as you can see. Kokonti na lang kami. Sabi ni Johanan and the people, that the Lord your God may show us the way in which we should walk, and the thing we should do. Ano ba dapat ang gawin namin? Saan kami pupunta? Anong direksyon? Anong desisyon? Yun ang gusto nilang malaman. Kaya, they seek the advice of the Almighty Father through Jeremiah the prophet. Verse 4, then Jeremiah the prophet said to them, I have heard. Indeed, I'll pray to the Lord your God according to your words, and it shall be that whatever the Lord answers you, I will declare it to you. I will keep nothing back from you. Wala akong itatago sa inyo. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, sasabihin ko sa inyo. Ipagpe-pray ko kayo kung ano ang decision ni Almighty Father. Naiintindihan ko kayo at nadidinig ko kayo. Sabi ni Jeremiah, verse 5. So they said to Jeremiah, let the Lord be true and faithful, witness between us, if we do not do according to everything which the Lord your God sends us by you. Ibig sabihin, gagawin nila ang sasabihin ni Almighty Father, kung ano ang advice ni Almighty Father, gagawin nila Johanan and the rest of the people of Judah. Whether it is good or pleasing or evil or displeasing, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we send you, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Kahit na maganda or pangit, kahit na pleasing or displeasing man, yung decision ni Almighty Father, tatanggapin namin. Sabi ni Johanan, at saka ng mga may mga eunuchs pa, no? Saka yung mga daughters of the king. So grupo sila, no? Verse 7, and it happened after 10 days that the word of the Lord came to Jeremiah. So after 10 days, sumagot si Almighty Father, kinausap ni Almighty Father si Jeremiah. Verse 8, then he called Johanan the son of Kareah, all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the greatest. So nag-gather lahat ng mga tao. Nagbigay na ng desisyon si Almighty Father. Nagbigay na ng message siya kay Jeremiah to relay it to the people. So nag-gather lahat ng mga tao na makikinig sila sa message ni Almighty Father through Jeremiah. Verse 9, and said to them, thus says the Lord, the God of Israel, to whom you sent me to present your petition before him. Ito ang sinasabi ni Almighty Father, the God of Israel, na pinag-pray ko kayo, at yung petition niyo ibinigay ko kay Almighty Father, i-present ko kung ano man yung problema nyo, yung mga advice nyo, ibigay ko kay Almighty Father yung inyong petition o yung mga gusto ninyong mangyari. Verse 10, if you will still listen, if you will still remain in this land, then I will build you and not pull you down. Sabi ni Almighty Father, kung dito kayo maninirahan sa lupain na to, ibibuild ko kayo. Hindi ko kayo sisirain, sabi ni Almighty Father, and I will plant you and not pluck you up, for I relent concerning the disaster that I have brought upon you. Okay? Maliwanag na sinabi ni Almighty Father, mag-stay lang kayo dito. Kung saan ko kayo gustong mag-stay,
mag-stay na kayo dito. Sabi ni Almighty Father, huwag kayong aalis, huwag kayong pupunta ng Egypt. Ibibuild ko kayo, hindi ko kayo sisirain. Nag-stop na yung disaster na dadalhin ninyo, na ma-experience ninyo, hindi na mangyayari yon. Basta mag-stay lang kayo dito sa lupa na to, huwag kayong pupunta ng Egypt. Sabi ni Almighty Father. Verse 11, do not be afraid of the king of Babylon, of whom you are afraid. Huwag kayong matatakot sa king of Babylon. Dahil sa takot ninyo. Bakit sinasabi ni Almighty Father na huwag matatakot sa king of Babylon? Dahil our God is in control. Kayang ibahin ni Almighty Father ang mga tao. Akala ng minsan ng mga tao, sila ang gumagawa nun ng mga mabubuting bagay. Hindi nila alam, ang gumagawa ng mabubuting bagay, kaya lang tayo nakakagawa ng mabuting bagay, it's because of our Father. Kasi, kay Almighty Father natin lahat nakukuha ang kabutihan. On our own, we are evil. We are wicked. Kaya lang tayo nakakagawa ng kabutihan dahil kay Almighty Father. Sa Kanya lang gagaling lahat ng pagmamahal, ng kabutihan. Kaya, alam ni Almighty Father ang kanyang sinasabi because He is the Creator. Kaya niya lahat. Ang kailangan lang natin, magtiwala tayo. Have faith in our Father. Kaya sabi ko ni Almighty Father, kahit nasa king, huwag kayong matatakot. Kaya tayo, kahit na kanino, huwag tayong matatakot. Manirahan tayo ng tahimik. Says the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from His hand. Lagi ako nasa sa inyo. Isisave ko kayo at i-deliver ko kayo. Hindi ko kayo ipapahamak sa kamay niyang King of Babylon. Pag nagkakampi natin si Almighty Father, hindi tayo mapapahamak. Protected tayo. Kahit ano pang gawin ng tao na kasiraan sa atin, kahit sirain ang pangalan natin, ibagsak tayo ng mga tao, kahit ano pa ang gawin sa atin ng mga tao, kung si Almighty Father ang kakampi natin, victorious tayo. Hindi tayo papahamak ng tatay natin. Ito ang sinasabi ni Almighty Father sa mga tao na magtitiwala sa Kanya, na applicable din sa atin ngayon. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. Example kasi to, lahat ng mga pangyayari dito sa Bible, example to ni Almighty Father na nangyayari sa atin. Verse 12, and I will show you mercy, that He may have mercy on you, and cause you to return to your own land. Papakitaan ko kayo ng kaawaan, ng awa, para maawa din sa inyo ang King of Babylon, at nang sa ganon, makabalik kayo sa inyong lupain. Maawain si Almighty Father. Paano hindi siya maawa sa atin? Anak niya tayo. Alam ni Almighty Father yung kapasidad natin bilang tao, na weak tayo. At kailangan natin ng protection. Protection from our Father. Kaya maawain si Almighty Father sa atin. Alam ni Almighty Father, vulnerable tayo. Verse 13, but if you say we will not dwell in this land, disobeying the voice of the Lord your God, saying, no, but we will go to the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor be hungry for bread, and there we will dwell. Pero, kung sinasabi ninyo or sasabihin ninyo na ayaw ninyong manirahan dito sa lupain na to,
hindi kayo susunod sa boses ni Almighty Father. At sasabihin ninyo na gusto nyo magpunta sa Egypt kasi hindi kayo makakakita ng war doon, hindi kayo makakarinig ng sound of trumpet, hindi kayo magugutom, lagi kayong may tinapay, at doon nyo gustong manirahan, sabi ni Almighty Father. Verse 15. Then hear now the word of the Lord, O remnant of Judah. Makinig kayo ngayon sa salita ng Diyos, O remnant of Judah. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, if you wholly set your faces to enter Egypt and go to dwell there, kung talagang gusto ninyo, nakaset na yung mind ninyo na manirahan sa Egypt, papasok kayo ng Egypt, maninirahan kayo ron. Verse 16, then it shall be that the sword which you feared shall overtake you there in the land of Egypt. The famine of which you were afraid shall follow close after you there in Egypt, and there you shall die. Di ba takot kayo na mamatay? Takot kayo sa war? Takot kayo na wala kayong makain? Kaya gusto niyo magpunta ng Egypt, sabi ni Almighty Father. Pero kung talagang nakaset na yung mind ninyo na magpupasok sa Egypt at manirahan doon, ang mangyayari sa inyo, kung ano yung kinatatakutan ninyo na mangyayari sa inyo sa Judah, yun ang mangyayari sa inyo sa Egypt. Ano ang mangyayari sa inyo sa Egypt na kinatatakutan ninyo? Di ba ayaw nyo na ng war? Ayaw nyo na makahilig ng sound ng trumpet? Ayaw nyo magutom? Mawala ng tinapay? Kaya gusto nyo magpunta ng Egypt. Ngayon, dun mangyayari sa Egypt yung kinatatakutan ninyo. Kayo ay magugutom dun, makakarinig kayo ng war dun, meron dong sound of trumpet. Hindi kayo matatahimik, sabi ni Almighty Father. At dun kayo mamamatay. Kung hindi magtitiwala kay Almighty Father, matigas ang ulo, ililet go ni Almighty Father ang mga tao. Hahayaan ni Almighty Father ang mga tao kung matigas ang ulo. Example, no, kung may gusto kang pasukan ng negosyo na hindi naman gusto ni Almighty Father, pero matigas ang ulo mo kasi natatakot kang magutom, kailangan nagtitiwala ka sa iyong sariling kakayahan, nagtitiwala ka sa na maraming nayayaman ka. Kung ano yung kinatatakutan mo na magugutom ka pag hindi ka gumilos, yun ngayon ang mangyayari sa'yo, na kahit kumilos ka, magugutom ka pa rin dahil hindi yun ang will ni Almighty Father na gawin mo. Napakasakit, no? May mga bagay tayong gustong gawin, pero kung hindi yun will ni Almighty Father, we have to let it go. Dahil masisira ang buhay natin, mapapahamak tayo. Alam ni Almighty Father. Kung yun ang bagay na yun ang makakapagpalayo sa atin kay Almighty Father, ayaw niya. Gusto ni Almighty Father lagi tayong malapit sa Kanya. Ngayon, kung tayo mismo nga alis kay Almighty Father, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Mapapahamak tayo kung hindi tayo susunod. Kung ano yung kinatatakutan natin, kaya hindi natin sinusunod si Almighty Father, yun ngayon ang mangyayari sa atin. Dahil hindi natin sinunod si Almighty Father. Yun ang nakalagay dito. Kaya kung merong ipinag-uutos sa atin si Almighty Father, gagawin natin. Pero may at the back of our minds, di ba? Pero baka may ganito, baka ganon. May mga baka-baka tayo sa isip. Kay Almighty Father, sure yun. Okay? Tayo, hindi tayo sure eh. Baka lang eh, no? Maybe, mas makakatulong ako.
paano hindi ka makakatulog, makakasira ka lang, okay? Ganon yung ibig sabihin ni Almighty Father. Kaya pinipigilan niya ang mga Johannine and the people to go to Egypt. Dahil may mga sarili silang desisyon, pero mapapahamak sila. Dahil hindi yun ang will ni Lord para sa kanila. Kaya dapat tayo, we must seek the advice of our Father. Kung hindi natin sinasali si Almighty Father sa buhay natin, mapapahamak tayo. In everything that we do. Yung pagtatayo ninyo, ng congregation ninyo, ng building ninyo, will ba ni Almighty Father yan? Gusto nyo yan. Kayong may gusto nun. And now, nahihirapan kayo. Bayaran yung monthly na utang sa bangko. Dahil hindi kayo nakinig kay Almighty Father. Akala ninyo kaya ninyo ginamit nyo ang inyong sariling kakayahan. Hindi nyo nagtiwala kay Almighty Father. Pride na ninyo ang nananaig. Akala natin kasi mas magaling tayo kay Almighty Father. Akala natin mas na-foresee natin. Hindi, ito mangyayari. Nakikita ko na ito. Hindi. Si Almighty Father. Sure foundation. Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Pag nagtiwala tayo, verse 18. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, as my anger and my fury have been poured out on the inhabitants of Jerusalem, so will my fury be poured out on you when you enter Egypt. Yung galit ko sa mga tao sa Jerusalem, ibinuhos ko. Ngayon, pag nagpunta kayo ng Egypt, ibubuhos ko rin sa inyo ang galit ko dahil hindi kayo sumusunod sa akin. And you shall be a note, an astonishment, a curse, and a reproach, and you shall see this place no more. Hindi na kayo makakabalik ng Judah. Hindi na kayo makakabalik. Doon na kayo mamamatay. Magiging curse na yun sa inyo dahil kayo ay disobedient. Also, ang Egypt symbolizes kasalanan. Kung may gagawin tayong kasalanan, no? Bago natin gawin, isip muna tayo, magtabi tayo kay Almighty Father. Kung ano yung ways ni Almighty Father. Kasi halimbawa, manloloko ka ng tao, masama yun. Mapapahama ka. Anong mangyari sa'yo? Makukulong ka? Or papatay ka? Or mamamatay ka? Or hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Laging may kulang. It's a curse. Dahil hindi mo sinunod si Almighty Father. Matigas ang ulo mo. You will be a reproach, an astonishment, a curse. Verse 19. The Lord has said concerning you, O remnant of Judah, do not go to Egypt, nor know certainly that I have admonished you this day. Binigyan ko na kayo ng warning ngayon. Sabi ni Jeremiah, huwag kayong pupunta ng Egypt. Kayong mga natitira na mga tao ng Judah. For you were hypocrites in your hearts when you sent me to the Lord your God, saying,
pray for us to the Lord our God, and according to all that the Lord your God says, so declare to us, and we will do it. Hipokrito kayo. Nung una, sabi ninyo, di ba? Kung ano ang sasabihin ni Almighty Father, susundin ninyo. Pleasing man or displeasing man sa inyo ang decision ni Almighty Father, gagawin ninyo. Ngayon, anong ginawa ninyo? Matigas ang ulo ninyo. Hypocrites kayo sa inyong mga puso. Nagsisinungaling kayo. Or you use deceit against your souls. Sinabi nyo na ipag-pray kayo, tapos ngayon yung bagay na sinasabi ni Almighty Father, hindi nyo sinusunod. Verse 21, and I have this day declared to you, but you have not obeyed the voice of the Lord your God, or anything which he has sent you by me. Now therefore, know certainly that you shall die by the sword, by famine, and by pestilence, in the place where you desire to go to dwell. At dahil sa matigas ang ulo ninyo, ayaw nyong sundin ang boses ni Almighty Father, pero nung una sabi nyo kahit na pleasing or displeasing, susundin nyo si Almighty Father. Ngayon, matigas ang ulo ninyo, gusto yung sundin yung sarili ninyo. Ang mangyayari ngayon sa inyo, yung kinatatakutan ninyo na mangyayari sa inyo, sa Judah, yun ang mangyayari sa inyo dun sa lugar na pupuntahan ninyo. Sa lugar ng kasalanan. Ano yung katatakutan ninyo doon? Sword, famine, and pestilence. Sword, walang katapusang awayan. Famine, gutom. Hindi socio-economic stability ng isang country. At pestilence, mga sakit. So kahit saan tayo magpunta, kahit saan lupalop pa tayo magtago, hahanapin tayo ni Almighty Father kung tayo ay disobedient sa Kanya. At may experience natin ang sword, famine, and pestilence. Pestilence, cancer, diabetes, heart attack, mga madudumi na mga bagay, mga inflation, away sa kalye, lahat ng mundo, walang nakakatakas kay Almighty Father. So, ano ang mabuti nating gawin? Surrender tayo kay sa tatay natin. Yield to our Father's request. Yield to our Father's words. Trust Him. Si Almighty Father, He trusts us. Gusto naman ni Almighty Father, pagtiwalaan naman natin siya. He is a great provider. Ang Father natin. He created us. Provide niya nga lahat ng mga nakikita natin, di ba? So bakit, ano pa ang dahilan para hindi tayo magtiwala sa tatay natin? Lagi tayong takot na magutom. Baka wala na akong makain bukas. Laging takot magutom ang tao. Laging iniisip na yung mga babayaran sa future. Oo, importante naman yun. May babayaran ka, gano'n. Pero, si Almighty Father, gumagawa siya ng miracle. Gumagawa si Almighty Father ng miracle. Binibigyan niya tayo ng health. Miracle na yon. May magandang health tayo para makatulong tayo sa tao, para makapagtrabaho tayo. Miracle yon. Kaya susundin natin yung tatay natin, dahil pag hindi natin sinunod ng tatay natin, ano mangyari sa atin? Magkakasakit tayo, dahil matigas ang ulo natin. Yung mga plano natin sa buhay, magkakagulo-gulo. Akala natin plansyado lahat ng plano natin sa buhay. Pero hindi. Ang magta-triumph pa rin ay yung will ni Almighty Father.
Kaya, ang dapat natin gawin, sumuko tayo sa tatay natin. Hindi niya tayo papahamak. Ipagtatanggol niya tayo sa kahit sino. Sa kahit ano. Dahil tayo ang kanyang treasure. Thank you, and God loves us all so much.